Oh, matanda ka na. Ilang taong ka na ba? Hindi ka pa rin nag-aasawa. Kailan ka mag-aasawa? Wala ka pa ring anak? Kailan ka magkakaanak? Si ganito, si ganyan, may anak na. Si ganito, si ganyan, may asawa na. Ikaw, kamusta yung matres mo? Yan yung lagi kong naririnig kapag ka nakikita ko yung mga ilang kakilala ko na matagal ko nang kakilala, especially meron silang mga ah, kakilala na kakilala ko rin, mga kakilala, 'di ba? Nasa edad ko, meron ng mga anak, may asawa na. Hi, my name is Marian. I am 39 years old, turning 40 this year. I am single, never been married, no kids, and not dating at the moment. Oh, 'di ba? So believe it or not, sa age ko na to na 39 years old, at the moment hindi ko pa po iniisip na mag-asawa, lumagay sa tahimik, at magkaanak. But sad but true, yung karamihan, I would say 90 to 95%-ish na mga kabatchmates ko and friends, colleagues as well, meron ng mga asawa at may anak. And to some of them, believe it or not, meron ng apo. So, bakit ba wala pa akong asawa at walang anak? Well, mahabang kwento to. Pero paiigsiin ko na lang, gusto ko lang sabihin na iba-iba ang realidad ng bawat tao. Iba yung gusto mo, sa gusto ko, sa gusto niya. Tsaka mali ko ba kay ganito, tsaka kay ganyan. 'Di ba? Bawat isa sa atin may kanya-kanyang realidad, may kanya-kanyang plano, may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang desisyon, may kanya-kanyang pinanggalingan, at may kanya-kanyang pangarap. At hindi naman lahat pare-parehas na gusto natin na at a certain age mag-aasawa ka na, kapag ganito may anak ka na, 'di ba? So sa case ko, dati po akong breadwinner at panganay ako sa 17 anak ng mga magulang ko. Yung 16 doon sa isang nanay at isang tatay. Yung isa naman ay stepbrother namin at ako yung panganay. At hindi ako galing sa may kayang pamilya. As in, hampas lupa, anak pawis, anak putik, anak araw, kung ano na mahirap yung buhay namin dati. So maaga akong namulat sa kahirapan. Nakita ko yung buhay ng nanay at tatay ko, ng lolo at lola ko. Nakita ko yung buhay ng mga kapitbahay namin na maagang nag-asawa at nag-anak. And malaking chunk ng decision making ko is about sa pananalapi finances. So, sa paniwala ko, hindi lang edad ang basihan na dapat mag-asawa ka na, mag-anak ka na, or bumuo ka na ng sarili mong pamilya. Kailangan handa kang pinansyal. May pera ka. Kasi hindi lang naman nabubuhay ang tao sa pagmamahal, kabaitan, pangunawa, pagkakalinga, hindi lang yun. Maraming sangkap para masabi natin na mabubuhay natin ng maayos yung pamilya natin, yung asawa, yung anak, at yung goal mo bilang individual. So sa perspective ko, ito yung mga rason or tanda or senyales na dapat or handa ka ng mag-asawa. Una, ikaw mismo bilang individual, dapat buo ka na. Buong buo ka. Hindi kalahati, hindi may konting kagat, kailangan buo ka. Para yung makakasama mo, yung makikilala mong tao, babae man yan o lalaki, buo rin. Kayong dalawa, magiging isang bahagi ng isang buong pamilya. Kasi mahirap kapag ka ang isa ay meron pang alinlangan na gawin tong mga bagay na to kung walang siguradong desisyon. Okay, halimbawa, yung tao na to, meron pa pala siyang mga goal o pangarap na hindi pa natutupad. Ang dami niya pang what if. Kinakita ko to sa nanay at sa tatay ko. Maaga sila nag-asawa. Tanda ko, sa birth certificate ko, nakita ko ang nanay ko, 21 years old siya nung nabuntis sa akin. So, ang bata, taon-taon nanganganak yung nanay ko. 'Di ba? And then, growing up, yung nanay ko, same with my father, yung tatay ko, lagi silang mayroong mga hinanakit
na sinasabi na sana kung hindi sila nag-asawa ng maaga, ganito sana. Sana kung hindi sila nag-anak ng maaga, ganito sana. Ang daming what if, 'di ba? And naiintindihan ko kasi ito ay nung 1980s pa. I was born in 1986. So batang 90s din po ako. And sure, hindi unique yung situation ko. Maraming pamilya or mag-asawa na ganyan yung sitwasyon. So, ang paninindigan ko is, wag ko nang ulitin yung pinanggalingan ng lolo at lola ko. Wag ko nang ulitin yung pinanggalingan ng nanay at tatay ko. So, kumbaga, meron na akong template, meron na akong pinagbabasihan. So, ano yung gusto kong mangyari? Ang gusto kong mangyari is gawin yung mga hindi nila nagawa. Okay, example, ayusin ko muna yung sarili ko. In all aspects, 100%, ayusin ko lahat. Yung aspetong physical, financial, emotional, social. So, lahat. So, ngayon, fast forward to 2026. Napagtapos ko na yung karamihan ng mga kapatid ko na nakatoka sa akin na kailangan kong tulungan at pagtapusin. Yung first 3 sa aming 17 magkakapatid, kami yung pinaka in charge, kumbaga, sa pagpapaaral at pagbuhay ng mga kapatid namin. No. Pero I was the first one kasi nga panganay ako. By the way, my father and mother, they've passed away already. Magkasunod silang namatay recently. And it's so sad. So hindi ako nagmamadali sa pag-aasawa. Kasi alam ko, ibibigay ng Diyos yung lalaking para sa akin kapag alam niya na handa na ako, na kailangan ko na. I would say ngayon, meron akong mga tinatapos na unfinished business. Like sa career. Kasi I would say hindi ko pa nakukuha yung pinaka-rurok ng pangarap kong career. And next, finances. Pag ako nag-asawa, ang plano ko, ayokong umasa 100% sa finances nung mapapangasawa ko. Naniniwala ako na ang lalaki ay haligi ng tahanan. Yes, pero naniniwala rin ako na walang permanente sa mundo, na po pwedeng magbago ang emosyon at pakiramdam ng tao. Pwedeng mahal mo ko ngayon, paano bukas mahal mo pa rin ba ako? Things like that. Paano kung di mo na ako mahal bukas? 'Di ba? Ano nang mangyayari sa sustento? Mga ganyang bagay. Pero kidding aside, I believe, based on my experiences, observation, and learnings, na dapat meron ding pumapasok na pera sa babae. Hindi lang dapat lalaki yung kumikita ng pera. Para ang babae, meron ding sense of security. May seguridad. At kapag parehas yung babae at yung lalaki na merong sense of security, especially sa finances and all other aspects of life, mababawasan yung risk na magkaroon ng malaking pagtatalo or problema ang mag-asawa. And with that, mas malaki yung chance na mas mabigyan ng magandang buhay at masaganang pamumuhay yung mga anak. Kasi yung mga anak, tayo, we look up to our parents. And children are intelligent. So, just like when we were children, as early as 6 or 7 years old, we already know what's happening within the family or sa paligid. Although we are naive, inosente tayo, pero meron tayong knowledge, meron tayong karunungan, kamalayan sa kung ano yung nangyayari. I grew up witnessing our parents fighting and hurting each other dahil sa mga problema. And I don't want to be like that. At gusto ko matapos yung generational curse. Mula sa lolo, lola, hanggang sa nanay at tatay. Ako sa sarili ko, yun yung pangako ko kay Lord na pag bumuo na ako ng pamilya, kailangan maayos. So that's the reason why hindi po ako nagmamadaling mag-asawa at magkaroon ng anak. Pero kapag naririnig ko yung mga kakilala ko, lalo na yung mga may edad na, iniisip ko na lang na concerned sila about my welfare.
Pero hindi ko sila sinasagot ng pabalang, inuunawa ko na lang. Like, where are these people coming from? Because I know for a fact that whatever is whatever their thoughts and their statements are the reflection of who they are, or reflection of their regrets or what ifs in their lives. So sinusubukan kong unawain, hindi ko inaaway. I remember sa funeral nung nanay at tatay ko, magkasunod silang namatay. Sa funeral, syempre nakikiramay yung mga tao, 'di ba, kapag funeral. Pero believe it or not, walang araw, walang gabi na nandun ako sa lamay hanggang sa libing na laging ang tanong, "Oh, dalaga ka pa pala. Wala ka pang anak. Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka magkakaanak?" Laging ganun. Sa kaibuturan ng puso ko, I wish hindi nila yung binabanggit sa funeral. Kasi it's not about me. It's about my parents. My parents. So, I just hope may mga ganong kamalayan yung mga tao at sensitivity na may mga bagay at topic na hindi dapat binibring up, lalo na sa funeral. No, but I don't mean to make this video too serious. Sinasabi ko lang na hindi ako nape-pressure mag-asawa at magkaanak. But one thing is for sure, I am doing something. I am preparing. Hinahanda ko po yung sarili ko para sa pagdating nung panahon, oras, araw na itinakda na magkukrus na yung landas namin nung mapapangasawa ko. Handa ako at handa siya. And I think that's the beauty of waiting, right? So, waiting is equal to preparing. Yan, that's it. So, I hope I was able to give you a different or a fresh perspective mula sa isang 39 years old na babaeng kagaya ko. Single, never been married, walang asawa, not dating yet, tapos walang anak, 'di ba? O wag kang ma-pressure. Focus ka lang muna sa sarili mo kasi darating din 'yan, ibibigay ni Lord yung lalaki para sa atin. Ibibigay ni Lord yung lalaki o babae para sa iyo. Maniwala ka. I'll see you on the next one. See ya!